Muli, magandang umaga mga brother and sister. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri sa umaga ito. Tunay nga po na halos walang pasukat na o walang lalagyan ng na masisindag sa kagalakan ng isang tao kapag ang minimithi sa kanyang puso, mga kapatid, ay nagkaroon ng katuparan. Amen? Kaya nga kasabihan niya ng matatanda, matitiis pa ika ng anak ang magulang, pero ang magulang hindi matitiis. Kaya sa umagang ito mga kapatid, ang ating bubuksan na pagsasalo-saluhan natin, na pag-aralan natin ay ang salita ng Diyos. Ito'y nakaugnay pa rin sa gawa ng Diyos. Na tulad ng pinakaano natin, ang pinakukuniktahan natin ng ating mga topiko, yung ang Sabat hindi ginawa, ay ginawa para sa tao at ang tao hindi ginawa para sa Sabat. Amen? Isa pong talata ng banal na kasulatan sa Lumang Tipan ang napagtuunan po ng pansin, tahingi po sa Diyos na nawa, bigyan ako ng kaunting pagkaunawa dito. Kaya ang ating bubuksan mga brothers and sisters sa umagang ito ay ang awit 133 verse 1 to 3. Tatlong verse lang po ito. Verse 1 to 3. Ganito po ang ating mababasa. Masdan ninyo, sabi dito, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na may nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Verse 2, parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas sa makatuwid bagay sa balbas ni Aaron, na tumutulo sa laylayan ng kanyang mga suot, gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinararating ng Panginoon ang pagpapala sa makatuwid bagay, ang buhay na magpakailanman. Amen? Dito makikita natin kung ano ang kalagahalagahan ng tao sa pananahan natin sa mundong ito. Una, dapat mamuhay tayo ng may pagkakaisa. At walang dapat alitan, walang away. Maging ang ating Panginoon, nung nasa lupa pa siya, mga kapatid, kasama ng kanyang mga apostol, pinanalangin niya na Ama, nawa sila'y maging isa tulad natin iisa. Amen? Kaya napakahalaga po na ating maunawaan ang naisip parating sa bawat isa sa atin sa talata dito sa awit. Na ang Diyos, ang naisip parating dito, sabi niya, masdan ninyo, napakabuti at pagkaligaya sa mga kapatid na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Ang pinupuntahan po dito, pagkakaisa. Paano po tayo magkakaisa? Kung aalisin ng bawat isa ang galit, puot sa kanyang puso. Amen? At mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Mahalaga sa bawat isa o mahalaga sa mundong ito ang manatili ang kapayapaan, mga brothers and sisters. At maiwasan ang anumang hidwaan, sapagkat ito ang nais ng Diyos na maunawaan ng tao. Kaya lang minsan nakakalungkot sa pamamagitan lang, sa mga pagitan lang ng pagiging mananampalataya dahil iba-iba ang naging mga sikta o mga kongresyon. Dito pa lang mga kapatid, nagkakaroon na tayo tinatawag hidwang pananampalataya.
Kung ating babasahin may banal na kasulatan, hindi ito ang imig ng Diyos. Ang nais niya na tayo'y magkaisa tulad nilang isa, Diyos at ang Ama. So paano ito nangyayari sa ating panahon? Maging mula pa noong unang panahon. Ano ang naging sanhi ng hindi pagkakaisa ng tao? Sa bawat lugar, nasyon, maging bayan, ano paman siya, sityo, mayroon namumuno. Amen? Hindi kaya ang naging sanhi nito ay dahil sa pamunuan? Ang pamunuan ay may nasasabupan. At kung ano ang itinuturo ng pamumuno, ay siyang pinakikinggan ng mga pinamumunuan. Amen? At ano ang itinuro? Nagkakaiba-iba ngayon. Ang katuruan, hindi nagkakaroon ng pagkakaisa. Samantala, napakaliwanag sa banal na kasulatan na tayo'y magkaisa. Amen. Amen. Sa isang kasaysayan sa Biblia, mga kapatid, kung ating tutunghayan ang aklat ng Genesis, pansinin natin ang kwento nila Abraham at sa kanilo. Sa Genesis 30, verse 5 hanggang 9. Basahin po natin para makakuha tayo ng punto rito. Verse 5 tayo magsimula. Ang sabi dito, at si Lot man na kinasama ni Abraham ay may tupahan at pagahan at mga tulda. At sila ay hindi makayanan ng lupain. So ibig sabihin, pinagpapala silang mabuti. Na sila ay manahan na magkakasama. Sapagkat napakarami ng kanilang pag-aari, na ano pa't hindi maaaring manirahang magkasama. Verse 7, at nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastor ng hayop ni Abraham at ang mga pastor ng hayop ni Lot. At ang Kananeo at ang mga Perisiyo ay nanirahan noon sa lupain. Verse 8, at sinabi ni Abraham kay Lot, ipinamamanhik ko sa iyong huwag magkaroon ng pagtatalo. Ikaw at ako, at ang mga pastor mo at ang mga pastor ko, sapagkat tayo'y magkakapatid. Verse 9, di ba ang buong lupain ay nasa harap mo? Sabi ni Abraham, humiwalay ka nga sa akin. Ipinamamanhik ko sa iyo. Kung ikaw ay pasa kaliwa, ako'y pasa sa kanan. Kung ikaw pasa kanan, ay pasa sa kaliwa naman ako. Anong nakuha nating aral sa ating binasa Genesis? Lalong-lalo na sa ating amang si Abraham. Sapagkat siya ay nakakaunawa ng katotohanan, natuto siyang magpakumbura. Sapagkat nais niya na hindi magkaroon ang dalawang panig na ito ng hidwaan. Saan kadalasan nagsisimula ang mga hidwaan? Kadalasan mga brothers and sisters, kapag sobra-sobra na ang pagpapala ng bawat isa. Kapag ang isang tao ay sagana o kaya mayaman, ang unang nakakalimutan mga brothers and sisters ay ang pakikipagkapwa. Amen? Marami akong nakita, marami na rin akong nakaranasan sa ating buhay, sa edad kong ito, na kapag ang tao ay yumayaman na, iba na ang nagiging asal. Nagiging mapagmataas, nagiging matapri, mapangsiil sa kapwa, at kung ano-ano pang mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon.
Ano ang ipinagmamalaki? Nagiging kanlungan ng tao ito mga kapatid ay ang kanyang kayamanan sa Diyos. Pero dito sa ating pagbasa ay pinakita dito mga brothers and sisters, silang parehas ay mayroon kasaganaan sa kawan. Ibig sabihin mayaman sila. Pero sino ang unang nagpakumbaba? Hindi ba si Abraham? Sapagkat si Abraham ay ating ama ng ating pananampalataya. Gumawa siya ng paraan. Ang sabi niya, para hindi na sila mag-away, sinabi niya, nakikiusap ako, sabi niya dito. Di ba sabi niya ang lupain na nasa harap mo? Kung titingnan natin ang intention ni Abraham, nagkaroon ng talagang alitan. Humiwalay ka na sa akin. Ipinamamanig ko sa iyo, kung ikaw ay pasa kaliwa, ay pasa kanan ako. So kinakailangan sa dalawang panig na magkaalit, kinakailangan magtigay. Amen. At kung ikaw ay pasa kanan, ay papasa kaliwa. So dito napapansin natin kung gaano kababa ang kalooban ng Abraham. Na kung titingnan natin, si Lot, isinama lang ni Abraham. Napansin niya na nagkakaroon ng alitan ang kapwa nilang mga pastol ng kanilang mga hayo. Amen. Kaya kung titingnan natin, sa isang tunay na Kristiyano at mananampalataya na nagkakaunawa ng katotohanan, sabi nga ng binasa natin kahapon, nakita ko ang katawan ng 14 na taon, ngunit ay buwan ko. Nagdinala siya sa ikatlong langit. Ito ay isang tagumpay ng isang lubos na nakakaunawa ng sarili. Amen? Paano natin makikita ang ikatlong langit kung hindi tayo marunong mag-ilay? Hindi tayo marunong magpakumpay. Hindi tayo marunong tumanggap kung ano ang kaganapan. Sapagkat ang Diyos ang laging nag-aayos ng bawat lakad ng bawat isa. Nabanggit sa Biblia na tayo ay naggagawa ng ating mga balak o mga layunin sa ating buhay. Subalit siya ang nagtutuwid nito. Amen? Kaya napakahalaga mga kapatid, na lagi nating unawain kung ano ang nais iparating sa atin ng banal na kasulatan. Kung ano ang nais ng Diyos na paabot sa bawat isa. Ang gusto ng Panginoon na tayo'y magkaisa. Amen? Walang sinabi doon na Muslim ka man o ano ka man, hindi ka na tayo magkaisa. Wala. Ang sabi niya, Ama, maging isa sila tulad natin iisa. Kaya ang nagiging sagabal sa pagkakaisa, minsan kadalasan, ay ang pagmamalaki, pagmamayabang at pagmamalaki. Maging sa larangan ng relihiyon o maging sa larangan ng espiritu sa pamumuhay natin espiritual, kadalasan nandoon na magaling ako, marunong ako, marami akong mga tupa, marami akong membro. Pero dito ba ang tinitingnan ng Diyos? Ang nais ng Diyos, yung disiplinadong tao o tinuruang lubos na handa maipakita kung ano ang natutunan natin sa tunay na salita ng Diyos na katotohanan. Amen? Maraming nagsasabi na gusto kong lumakad ayon kay Kristo. Amen? Masarap kasi magbasa, kung nakatitingnan. I want to walk like Christ. Pero hindi natin nababago ang ating sarili. Amen? Maging sa bagong tipan, mga kapatid, nung panahon ng mga apostol, ay pinangaral ng Apostol Pablo ang mga sa taga-Pilipos ang ganito. Basahin natin ang isang talata sa Biblia, mga talata sa Biblia, na mapupulutan natin ng guide, gabay
para makuha natin ang ating pinakikita. Magsimula din tayo sa atin. Sabi dito ni Apostol Pablo sa sulat niya sa taga-Pilipos, makilala nawa ang iyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Pag puno ang galit ang puso ng tao, makikita ba ang kahinhinan ito? Amen. Ang Panginoon ay malapit na. Nasabi niya rito. Verse 6, huwag kayong mga balaysa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Hindi yung mga kahilingan natin minsan, ipakikilala natin sa mga tao dahil minsan, kadalasan, pinagpipisahan ito. Amen? Sabi dito, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. 7. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at ang inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Naganap na ba sa ating sarili yung mga ganito, mga kapatid? Ang sabi ni Apostol Pablo, kung ano bang may kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Sa aking pagkaunawa mga kapatid, tinitiyak ko ang mga bagay na ito ay bigay na nagmumula sa Diyos. Hindi ito mula sa masama. Amen? Anumang bagay na katotohanan, ang katotohanan ay salita ng Diyos. Anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na buting ulat, at kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Verse 9, ang mga bagay na inyong natutunan, lahat tayo nag-aaral at nakikinig. Amen. Anumang bagay na inyong natutuhan, at tinanggap at narinig, at nakita sa akin. Si Apostol Pablo po ay lumakad din siya ayon sa lakad ng ating Panginoon. Ang mga bagay na ito ay gawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay sasakin ninyo. Makikita natin dito ang susi. Ang mga bagay, sabi ni Apostol Pablo, na iyong natutunan na tinanggap at narinig at nakita sa akin, wala na sila sa panahon ngayon. Subalit ang kanyang mga sulat at aklat at payo isinulat po sa banal na kasulatan na patuloy natin binabalangkas at inaaral. Kaya sabi niya rito, natanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ay gawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. So kung ano ang ating narinig, mga brothers and sisters, na ikabubuti, gawin natin para sa kapurihan ng ating buhay. Kung titingnan natin ang buhay ni Apostol Pablo, mga kapatid, dati siyang mamamatay tao. Isa siyang bihasang tagapagtanggol, isa siyang abogado. Nag-aral siya, katulad ng ating nakaraan sa kolehiyo ni Gamaliel. Pero nang makita niya at makilala niya ang katotohanan, mga kapatid, iniwan niya yun. At sumunod siya tulad ng yakpak ng ating Panginoon. Kaya tinagubilin niya sa taga-Pilipos ang sabi dito, at ang mga bagay niya natutunan na tinanggap at narinig at nakita sa akin sa panahon yun. Sa atin ngayon, nabasa at naunawaan natin sapagkat nasusulat sa banal na kasulatan.
ang mga bagay nito gawin natin, gawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay sasa. Amen? Kaya ito ang isa pang talata na nagpapatutunay dito mga kapatid, ang binanggit doon sa Colosas 1:23. Kung tunay nga kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matibay, at di makilo sa pag-asa na sa Ebanghelyo sa inyong narinig, na ipinangangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito ako, si Pablo, ay ginawang ministro. So alam ko, ang salita ng Diyos sa buong daigdig ay nakakarating na ito. Sa bisa ng teknolohiya ngayon na napakamoderno, isang pindot lang mga kapatid, pwede ka nang makarinig ng pangaral ng salita ng Diyos. Amen? Pero ang sinabi dito ng Apostol Pablo, kung tunay kayo namamalagi sa pananampalataya, amen, na nababaon at matitibay, hindi pananampalataya, kinakailangan nakabaon, matibay, at di makilo sa pag-asa, saan? Sa Ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Amen? Halos lahat na nakarinig ng Ebanghelyo ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Pero nandoon pa rin ang patuloy na hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaisa. Pagkat bawat isa ay nag-aanang ng claim na kami ang tama. Kami ang tama. Amin ang tama. Amen. Kaya napakahalaga mga kapatid na sa ating pag-aaral ng ating pambubuklat ng banal na kasulatan, muni-munihin natin kung ano ito pinararating sa bawat isa. Sa Hebreo 3:20, ganito rin ang sinasabi mga kapatid. Trisi pala, 13:20. 13:20. Ngayon ang Diyos ng kapayapaan